Committee on Advocacy. Meron po tayo sangguniang barangay member, SK chairperson, public school principal, at least 2 representatives of NGOs, at representative po ulit ng faith-based organization. So dapat lalabas po sa inyong executive order yan. Sunod na indicator, establishment ng Barangay Rehabilitation Referral Desk with designated barangay duty officer. So, kailangan po ulit nating makita ang inyong executive order na meron kayong rehabilitation and referral desk at may pangalan kung sino ang inyong duty officer. Yan. Next, dapat po may organization kayo ng house clusters with house cluster leaders. Kailangan din po nating makita ang inyong executive order. Basta po laging executive order, dapat po pirmado yan ikaw. Kasi minsan may mga nagpapasa, siguro bagong print, so hindi napipirmahan ni Kapitan. Nakakalimutan. Yan. Organization ng BADAC Auxiliary Team, kailangan din po natin ng executive order sa composition po ng ating BAD. Then, formulation po ng BADAC Plan of Action. So, kailangan nyo pong ipasa dito yung copy ng approved BADPA or yung copy ng approved BPAPs. Natatandaan nyo po, last year, nag-BPAPs plan po tayo sa Tagaytay Country. Tanda po. So, lahat po kayo trained na ng BPAPs at BADAC Plan of Action. So, kaya hindi ko na siya tinarget this year para mag-focus naman tayo sa ibang mga topics. So, next year, BPAPs plan ulit tayo. So, ganun yung magiging time frame po natin ng training. Then, allocation of substantial amount for Anti-Illegal Drugs Initiative. Ma'am, magkano po ba dapat ang inaalat namin na pondo sa anti-illegal drugs? Wala po kasing percentage, hindi tulad ng sa GAD na 5%, sa disaster na 5%. Wala pong ganon. Ang mahalaga po, meron kayong maialat na substantial amount for anti-illegal drugs initiatives and activities. So, kayo na po mag-determine sa inyong barangay kung magkano po ang sa tingin nyo ay kailangan nyo para ma-prevent nyo or magkaroon kayo ng mga activities tungkol po sa anti-illegal drugs. Yan. So, kailangan po natin dyan ng appropriation ordinance. So, kailangan makita po sa inyong budget magkano ang sa anti-illegal drugs. Kahit nga po yan ay 5,000 lang, yan po ay kinakount na ho namin. Ang mahalaga po, may pondo po kayong mailagay sa anti-illegal drugs. Bukod po yung sa BPAPs, bukod yung mga pondo ninyo sa meeting ng BPAPs, bukod po yun. Kailangan may bukod po kayong pang BADAC. Anti-illegal drugs po talaga. Yun ang dapat makikita sa budget. Anti-illegal drugs. Then, implementation of drug abuse prevention advocacy campaign. So, kailangan po, sa loob ng isang taon, makapag-organize kayo ng at least one. Kahit isa lang po na community-based IEC activity. Pero sa sobrang dami po ng mga activities natin, naniniwala po ako na hindi lang isa ang kaya nyo magawa sa loob ng isang taon. Meron tayong idadait, meron tayong DAPSI, may kinokontak kayong mga pamimigay ng flyers sa inyong mga kabarangay. Ang SK meron din ginagawa. So marami po tayong mga community-based na IEC sa ating pong anti-illegal drugs. So kailangan po natin dyan, hindi lamang po picture. Huwag nyo po akong papasahan ng picture na namimigay ng flyers. Ang kailangan ko po, activity report. So kapag po activity report, may narrative, anong ginawa ninyo, kailan nyo ginawa, sino yung mga pinuntahan ninyo, then pictures. Kung may attendance, mas maganda po. Kasi, considered isang activity pa rin po siya. Yan. Then, implementation of drug clearing operations or submission of Consolidated Information Report or CIR sa ating MADAC and local PNP unit. So, sa ating po sa Bailen, ang ginagawa po natin ay sa ating pong JEA MPS na lang natin pinare-receive ang ating CIR. So, kailangan po natin ng tatlong transmittal covering the first to third quarter po ng ating mga CIR, Consolidated Information Report. Wala po itong pangalan na, hindi po ito pangalan, ito ay numbers lang na ipinapasa ninyo sa PNP. Then, after nyo po magpasa sa PNP, re-receive yan ng PNP, then magsa-certify po sila, bibigyan kayo ng certification na kayo ay nakapagpasa ng Consolidated Information Report. Ganun po ba nangyayari? Yes, ma'am.
Next, implementation of community-based intervention for persons who use drugs. Presence of referral system. So ito po, alam na po ng mga secretaries yung form na ito, kailangan nyo po i-accomplish yung BADAC Form 4 or yung UBRA na tinatawag natin. The Unified Barangay Report on Referral Action. So ano yung ginagawa nyo doon sa mga PWOODs ninyo sa inyong barangay? So kung wala, so none ang nilalagay nyo. Then syempre, monthly meetings. Monthly po ha, hindi quarterly, hindi semestral. So dapat po makapagpasa kayo ng 12 minutes of the meeting with attendance sheet, notice of meeting, and pictures. So yun po yung magkakasama lagi. Pag may minutes of meeting, automatic may pictures, may attendance sheet. So 12. Lahat po ba nakapag-conduct na ng BADAC monthly meeting for the month of November? Last Thursday. Wala pa. Ano na ngayon? 24 na. Matatapos ng November. Kailan kayo magmi-meeting? Last Thursday of November. Last Thursday of the month. Yung iba? Last Friday. Last Friday. Baka mamaya makikita ko na naman ang mga minutes of the meeting nyo. Halos magkakatulad na. Napapalitan na lang ang buwan. Members ng Barangay Peace and Order Committee. So, sino-sino po ito? Ang ating punong barangay, SK Chairperson, member ng Lupong Tagapamayapa, public school teacher, PNP officer, representative po ng interfaith group, senior citizen, at least 3 members ng NGO, CSO, neighbor watch groups nyo sa inyong barangay, at barangay tanod. So yan. Yan po ang bumubuo sa ating BPOC. Then, kailangan nyo pong magkaroon ng BPAPS plan. Approved BPAPS plan. So, lahat naman po kayo ay may approved BPAPS plan na rin po. At syempre, doon sa plan, ayan, dito ngayon magkakatalo. Doon po ba sa plan, ito ba'y plan lang o may ginagawa po kayo? So sa ating BPAPS plan, kailangan po natin makakuha ng at least 50% accomplishment doon sa physical targets or 50% fund utilization. Paano po namin kinocompute yung physical targets? Kunyari, sa inyong BPAPS plan, mayroon po kayong 10 na activities. So dapat 5 doon, accomplish nyo sa buong taon para maka 50% kayo. So, 50% or higher po tayo. Then, kailangan din po, kung hindi kayo naka 50% sa physical targets, kailangan po sa fund utilization, kung ang pondo nyo sa BPAPS ay 10,000, kailangan at least 5,000 po na utilize ninyo. So, sa tingin ko po naman ngayong taong ito, malaki ang utilization ninyo sa BPAPS. Kasi yung activity natin ngayon ay shoulder ng barangay. Yung iba. Kasi yung iba shoulder ng munisipyo doon sa hindi natin makayang budget. Tama po ba ako sa BPAPS nyo kinuha to? Ayan. So medyo malaki yung inyong magiging utilization rate ngayon. So kailangan po natin dyan, accomplishment report ninyo na isinubmit po sa DILG. Yan, ma'am, may stamp receipt. Minsan yung mga hindi nagsasubmit, ay bahala na si Ate Resi ang kausapin ninyo kapag ka ang usapan ay stamp receipt na. Yan, so may tanong po sa ating BPAP. So ano lang yun, 3. EON ng BPOC, BPAP's plan, tsaka accomplishment report. At lahat po kayo naman ay highly functional din sa ating BPOC. So palakpakan nyo din. Tatapos lang po natin ang VAUDESK. Ngayon, ang VAUDESK may functionality audit din po. So, ano ang hinahanap? Kaunahan po lagi, executive order. Buo ba ang inyong VAUDESK? Buo ba ang composition nito? Siyempre, may VAUDESK kayo at kailangan makita sino ang inyong designated VAUDESK officer. Kailangan may pangalan. Dinedesignate nyo si Juana de la Cruz as your VAUDESK officer. At kailangan si Juana de la Cruz ay may at least isang training or orientation to any related gender sensitivity training. Kailangan po ng Certificate of Participation ni Juana de la Cruz na siya po ay nag-attend ng training. So kung hindi po si Juana de la Cruz yung nandoon sa Certificate of Participation, hindi po namin siya i-count. So dapat kung sino po yung VAUDESK officer na nasa EO, siya rin po yung nandoon sa Certificate of Participation. Kaya nga po sabi ko sa mga secretaries, kapag ang inyong mga VAUDESK officer ay may mga trainings na ina-attendan,
pagkatapos ng training, hingin nyo agad yung Xerox copy, photocopy ng kanyang certificate para hindi na po mawala. Next, GAD. Approved Gender and Development or GAD Plan and Budget. So, kailangan po natin yung approved GAD Plan and Budget ninyo. So, okay naman po dito kasi lagi naman pong a year before ay tayo po ay nagkakaroon na ng mga GAD Plan and Budget. At mukhang may utang pa rin ako sa inyo, mga sexy. Gagawin ko pa ang inyong Certificate of Review and Endorsement kung saan po tayo magte-training. At yun po ay partly sa barangay po, sagot po ulit ng barangay kasi may mga pondo naman kayo sa GAD. Okay po ba tayo? Yan naman po yung nag-advance info na po kami sa inyo noon. Then, quarterly accomplishment reports ng mga records nyo ng VAU. So, pag quarterly, dapat po 4 na quarterly accomplishment report ang ipapasa po ninyo sa MSWD at sa DILG. So, kapag po pwede pong kung yan ay nasa computer, screenshot ng inyong laptop, ng desktop ninyo, basta po proof na may database po kayo ng ating VAU cases. At syempre po, kailangan, kung meron po kayong GAD Plan and Budget, kailangan natin ma-compute ulit yung inyong physical accomplishment at fund utilization. So, dapat po maka 50% physical kayo at 50% fund utilization po ulit kayo. So, ang kailangan po natin dyan ay ang inyong GAD Accomplishment Report. Then, flowchart. Presence of referral system of flowchart. May kopya na po ang mga barangay nito. Kung wala naman po, hingi po tayo ng kopya sa ating MSWD. Then, presence po ng directory ng mga agencies and individuals na nagpo-provide ng services sa ating mga victim survivors. So, kailangan po natin dyan, maipakita ninyo picture na inyong mga flowchart ay nakapaskil sa inyong barangay hall. Ayun.